Mga tauhan, Ricky, 16 sa simulan ng dula, Bender ng bugaw, Ulila, Pangangay, Milet, 13, Puta, Ilongga, Disgrasyada, Nado, 12, Convoy, Ipinagbili ng magulang at iba pang napag-uusapan lamang. Tagpo, ibang-ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila, mula mga huling araw ng panahon ng Hapon hanggang sa kasalukuyan. Walang gaanong kasangkapan na kailangan dahil lahat ng tagpo ay nangyayari sa harap ng mga kilalang gusali o sari-saring lugar na dinadayo at nagpapatingkad ng diwa ng mga bata. Ang mga lugar na ito ay hihiwatig sa pamamagitan lamang na tig-iisang islad nila na kailangan ayon sa oras na nasasaad sa tagpo ng ipoproject o ipapalas sa unang minuto ng bawat tagpo at sa mga huling sandali nito. Bagkus na ang mainam ng bigyan ng pansin ay ang mga angkop na ingay sa paligid ng mabibigyan diin o kaya'y kontra sa kalooban ng mga tauhan at saka ang matulaying klase ng pag-iilaw ng huhuli sa pulso ng dula. Enero 1980, alas 11 ng gabi, harap ng Hotel Frederick Pasay. Ipoproject sa likod ng patsada ng hotel bago umpisahan ang tagpo. Ilang sandali pagkatapos maririnig ng maingay na sirena ng sasakyan bombero, mga busina ng traffic na jeep at alingas-ngas ng mga usyoso. Pagliwanag at pagsulpot ng mga tauhan gumaganap ng biglang maglalaho lahat ito tulad ng mga susunod pang tagpo ay mababakante ang tanghalan liban. Ang 7 taon mula 1974 hanggang 1980 ay karaniwang tinatagurian sa industriya ng bentahan na laman sa panahon ng Hapon. Dahil sa panahon ito, nagdagsaan ang mga turistang Hapon na siyang nagpalaganap ng turismo natin at prostitution. Sa paggamit niya ng katagan ito, hindi layon ng may akda ng ibunton ang sisi sa sinumang partikular na mamamayan, man din ang kinalabasan ng lahat ay dala na rin ng sarili nating katangahan, kundi upang ihanap lamang ng akmang panahon ang aksyon ng dula. Gayo din ang mga lugar na nabanggit sa dula ay iminumukhahi lamang. Sa mga tauhan ngayon, makikita si Ricky, 16 taong gulang. Ang suot ay pulat dilaw na polong na may guhit tulad ng kanyang jeans ay pinakupas ng mga husto ng dumit araw. Marungis ng ayos kung tutuusin, ngunit presko siya't kakapante kung kumilos o magsalita. Halos may katigasan pa nga. Kip niya ang munting kahon na naglalaman ng sigarilyo, halls, juicy fruit, posporo, sisilda ng barya at iba pa. Humahangon naman ang darating Senado 12 na kuputing t-shirt at kulay asul na korto. Maamo ang mukha niyang pinatamis ng maputit buo ng mga ngipin. May maliit siyang pilat, di gaano halata sa kaliwang pisngi. Ang laki ng sunog. Tatawa. Ang garang tignan lalo na kapag hinipan ng hangin. Saan umabot? Ito sa Vito Cruz. Hindi ko masyadong matanaw, lundag ako ng lundag, pero di ko rin tanaw lahat.
takbuhan ang mga tao sa kalye. Ang dami sumisigaw at umiiyak. Yung isang alya nga nagwawala na pinipigil ng mga kapitbahay dahil susugod daw ng apoy. Bakit daw? Anong bakit? Natusugod sa apoy. Naiwan daw yung tatay niyang natutulog sa kwarto, tupok ng buong bahay. Tanga pala siya eh. Dapat hinayaan na rin siyang tumalon. Tawa. May nakita pa akong pari, litong rito rin. Parang sindak na sindak. Nanguusyo rin? Tatawa. Ang galing pumorma ng mga bombero natin. Parang sa sine, parang pinauulanan ng bala ng ang kalaban. Kaya lang hindi nila kaya yung sunog. Talo sila. Baka may ibang inaatupag. Tawa. Teka, tingnan ko rin kaya't baka sakaling makipagpuslit ng... Ng ano? Alam mo na? Nako karamihan do'y mga squatter lang naman. Aba, huwag mong hamakin ng mga squatter. Maraming tinatagong mga yun. Maraming ipon. Kami ng nanay ko, squatter din lang sa tondo. Baka akala mo. Marami kayong ipon. Ang lagay bakit ko naman sasabihin sa'yo? Isang malakas na putok ang maririnig. Nagbabarilan na. Gago, dito ka muna. Kuma ako. Ano mo nang bantay ngayon, aba? Well, Sandali lang ako. maraming polis doon. Si Balto at ng si Balto. Mga tubili. Ilan? 10, baka higit pa. Ikaw nagbibiro? Bakit ako magbibiro? Patitigilan. Nabibilis talaga mga hayop. Wala na ititira mga yun. Baka akala mo, wala nang makukurakot bukas. Tawa. Niloloko mo lang ako At kita lulukoy. Pagkaraan ng ilang sandali. Yung amo mo, matino ba? Ano bang usapan niyo? 200 kay Milit, 30 sa akin. May usapan na naman pala kayo Ano baka lansinin pa ako. German siya. Tawa. O kung sinusulit niya talagang bayad niya, ang 1 oras na sala. Siguro nakadalawa ng wais. Saan mo ba siya napulot? Ako napulot niya. Oo nga pala. Sige napulot. Wala. Wala. Tawa. Nagbubugaw ka rin Ano nagbubugaw? Ano raw? Yung kalabaw na inuupahan ng tatay ko noon, tinutulungan kong magbugaw ng langaw. Nakasaro mo ba ako? Hindi. Ano ka ba niya? Ano ka? Parang ampon. Nakatira ako sa kanya. Pinapakain ako. Binili ng damit. Hindi ka pinagtatrabaho? Pasilbi-silbi lang. Pag bodyguard. Yung pandak mong yan, nagbabodyguard? Ano nga Alila ka, kamo. Hindi ako sinusweldohan. Kapag gago ka, baka naman tumakas ka lang sa inyo. Stowaway ka, Ang gusto ko Siguro ginulpi ka ng tatay mo. O lumayas ka kung kani-kanino ka nalang kumabit. Siguro. Pinagpili ako ng tatay ko kay Mr. Gilbert. Ilang sandali matitigilan. Papatawa ka ba? Hindi nga alam ng nanay ko nasa Saudi ang nanay ko. Babysitter. Nakaka-4 na buwan na akong sa amo ko. Magkano? Kaya pinagbili. Ewan ko. Mura lang siguro. Wala kaming magkapatid Pinagbibili bang Ano?
Ibig kong sabihin, hindi pinagbibili ang tao. Inampon ka lang. Oo, ganun na nga. Gano'n na nga siguro. Oo nga, ganun nga. Tawanan sila. Oo. Tatawa. Ganun nga. Tatawa. Isa pang malakas na putok ang maririnig, ngunit di nila papansinin. Ayaw kong umalis noong una. Ang higpit nga ng hawak ko doon sa bunso namin eh. Pero napakaraming tadyak nang inabot ko sa tatay ko. Madalas ako walang pakinabang, matigas ang ulo. Ngayon, hindi na ako pag-aari ng tatay ko. Libre ka na. Tatawa. Ilang taon ka na? Bakit? Wala. Kung sabihin sa'yo. Ako 12. Sa Hulyong darating 3 na. Isa is, Milet. ang tanongin mo. May ibang tondo rito. Ano, mga 2 sakay. Saan niyo rin siya nakatira? Sino? Si Milet. Pare, ang kulit mo. Kami sa Santa Mesa. Kaya lang bawal sa akin ang lumalabas ng bahay. Wala lang kung ganitong kailangan niya ng alalay. Bantay ako doon buong araw. Parang aso. Tatawa. May aso kami. Pagkalaki at saka ang itim-itim. Itim ang buntot, itim ang 2 mata. Pati siya, binabantayan ko. Pero sa gabi, siya naman ang nagbabantay sa amin. Anong pangalan? Rizal. Ano? Ganun binyag ang amo ko. Mga pangalan ng mga bayani ang nakukursunadahan. May pagkasira rin, ano? Buti nga aso kami. 4 na buwan nang si Rizal lang ang kausap ko. Araw-araw kinukwentuhan ko. Maturuan ko lang yung magsalita barkada ko na ako. Pareha kayong sera? Ganyan din ang sabi ng tatay ko. Nung ipagbili niya ako. Ipaampon. Paampon nga pala. Para ng ilang sandali. Mahusay naman ang trato sa'yo. Ang tatay ko? Mr. Gelber, Tratong paano? nag-aaral ka ba? Pag-aaralin ka ba? Siya na lang daw mismo magtuturo. Kalokohan? Hindi. Tinuruan niya ako ng salita nila upang pagbalik niya sa bayan niya. Kasama ka? Kung mabait ako. Kailan? Kailan ako mabait? Kailan siya babalik? Kailan siya babalik? Depende. Depende saan? Kung magtagumpay yung negosyo niya rito, Anong negosyo? hindi ko alam. Ba't tinatanong? Tinanong ko minsan, Anong sabi? sinampal ako, tapos pinagmemorya ng pinagmemorya, sumakat pang pangako. Pilit ng pagtawa. Ate kang sinasaktan? Aba, hindi. Hindi hamak na mas malupit ang tatay ko. Champion yung magparusa. Pag sinisikmura ako noon, talagang tumitiklop ako eh. Kay Mr. Gelber, 2 beses pa lang ako tinatamaan. Yung ikalaway, noong manood ako ng sine ng di nagpapaalam, Sininyo Mulak ang bida, paborito ko. Inulit ko, ginabi ako. Pag-uwi ko, buong gabi doon ako sa kulungan ni Rizal pinatulog. Tapos nung umaga, pinababalik ako sa tatay ko.
Alam kong hindi ako tatanggap doon. Nagmamahawa ako. Tumulo lahat ng luha ko. Ngayon, marunong na ako, natuto na ako. Saan ka kumuha ng pera? Ang pera, Ang pinangsini mo. baan ko pala sa Quezon. Tatawa. Mahirap ka rin lang pala eh. Patapa naman ako. Magtatawanan sila. Hindi ka ba niya ginagalaw? Anong ibig mong sabihin? Ano raw? Tahimik si Nado. Sabi ko na eh. Isang tingin ko lang. Ipapatuloy raw ako, ipapatuloy raw niya ako sa sunod na buwan. Malakas ang tawa. Hindi ka patuloy? Ano, Tuloy ang tawa. Siguro hindi ka pa rin nakakatikim ano. hindi pa nga. Onse ako ng mabinyagan. Ano, Mahihinto. masarap ba? Siyempre. Girlfriend mo? Di ko chicks. Sa mga binubugo ko sa may plaza. Hindi po ako eh. Tapos wala naman siyang customer noon. Hila ako sa madilim. Doon sa pagitan ng ospital. Ang Maynila at Central Bank. Tapos, Eh di yun na tanga. okay siya? Look na. Pero libre. Sa marunong magtutok. Mahirap din yata sa dilim. Kaya lang, dinaldal niya ako sa nanay ko kinabukasan. Ikaw, gusto mo rin subukan? Si Milit, gusto mo pasukin? Wala akong pera. Oo nga pala. Gipon ka muna. Business is business. Tatawa. Saka magpatuloy ka muna. Tatawa. Gusto ko lang na may kausap. Nainip ako na ako kay Rizal eh. Ang bagal-bagal niya matuto. Ako mo rin, baka sakali. Tatawa. Nasaan na, sir? Mabilis na lalabas si Nado sa kaliwa. Siya rin pagpasok ni Milet at saglit silang magkakatinginan. Simple lang ang ayos ni Milet. Nakabulsa at palda, mahaba ang buhok na inaayos-ayos niyang pagpasok. May bahid na dugo sa kanyang mga labi at nang hihina siya. Oh, anong nangyari? Bahagyang akakayin si Milet. Eto, Ibibigay ang parte ni Ricky. Di na nagdagdag ah. barat. Oh, punasan mo yan. Ituturo ang dugo. Wala akong panyo. Wala rin ako. Ipampa muna si Milet ang 200 niya. Mahinay silang magtatawanan ni Ricky. Masakit pa ba? Kamao ang gamit eh. Ulit daw ba siya? Nahihilo na ako. Trabaho lang yan. Talagang ganyan eh. Biglang mapapayak si Milet. Uy, wag dito Milit. Baka sitayin pa tayo. Oh, ito ang juicy. Relax lang. Kunting tibay ng loob. Kukunin ni Milet ang juicy at susubo. Malboro. Ipagsisindi ni Ricky ng sigarilyo. O ano, kaya mo pa ng isa pa? Halika, magmainit na mami muna tayo. Pero kung magbabayad ah. Bukas, bibisitahin natin yung elepante mo sa zoo. O ano, Mahina na tawanan. Ano yun? sunog. Kanina pa hindi tumitigil. Sino ba yan yata kayo? Tatawa. Bakit? Bakit ano? Bakit may sunog? Isa pang malakas na pagsabog, saglit na maninag ang kanilang mga mukha ng apoy. Sila na ulit ng bombero, papalayaw na. Slide ng hotel sa likod, dahan-dahan nagdidilim. Agosto 1980, tanghaling tapat, harap ng Bangko Pilipinas sa eskolta. Slide ng Bangko Filipino, busina at ugong ng mga sasakyan, may pinupukpok
Sa tabi, mahinang at tugtugin mula sa isang nagpapalimos sa bangketa na walang tanghalan. Madiwanag sa tanghalan. Pagkikita Senado, hindi gaanong nagbago ang ayos. Bagaman mukhang kapaligo lang ngayon. Palinga-linga siya, pabasa-basa ng dalang comics. Si Millet ay nasa kabilang dulo na ngayon, palinga-linga rin. Nagmumuyal uli siya ng juicy. Bihis estudyante siya, nakatrintas ang buhok. Maya-maya lalapitan siya ni Nado. Miss, saan college po kayo nag-aaral? Tumigil ka, Nado ah. Wala pa po ba ang kotse ni Papa? Ulul. Ako ang inaabangan ko, Superman. Natawa siya, ngunit di siya papansinin ni Millet. Ilang sandali ang katahimikan, nagpapaypay ang comic Senado. Sigurado mo bang dito kayo magkita? Ang dami namang tao dito, ang init-init pa. Sana umulan. Si Ricky kalahating oras na sa loob, hindi pa rin bumabalik. Wala naman kaming usapang magkikita. Dito siya nagtatrabaho. May ilalabas. Ayan ang card niya. Manager siya dito. Oh. Kaya ba siya ni Ricky? Natatandaan niya ang mukha. Nakasalamin saka may bigote. Ako nag-ahal na ng bigote. Matatandaan ni Ricky yun. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta sa kanya? Eh kung mapahiya yung tao. Ba't siya mahihiya? Nako, Nado. Tingnan mo naman ang ayos natin. Gutom na ako eh. Pag di ba siya nakita ni Ricky, tangay na yung libreng pananghalian namin. Wala ka pa ring pera? Tangka siya na lang hanggang bukas. Magsashopaw na lang tayo. Totoo, hindi pa ako nakatakman ng siopaw. Mahihinto. Kung kasama siya, saan niya tayo dadalhin? Aba, sa sikat na lugar syempre. Sa Aristocrat o sa Max. Galing. Minsan nga, sa bahay pa niya mismo ako dinala eh. Sa Pilam Life, siya pa ang nagluto. Anong niluto? Masarap ba siya magluto? Hindi ako masyadong kumain. Busog kasi ako nun eh, pero marami siyang kasangkapan. Betamax, air-condition yung kwarto, tapos ang lapad-lapad at saka ang lambot-lambot ng kama. At saka ang dami niyang libro. Ipinakita pa sa akin yung retrato ng mga anak niya. At saka yung unang apo niya. Tawa. Alam mo, patay na patay siya sa akin. Sabi nga niya, kung mangangako lang daw akong mag-aaral uli, ibabahay niya ako at ipapasok sa eskwela. Ibibili ng lahat ng libro. Sayang daw ako. Tatawa. Aba, ang bait. Eh, wala ring mangyayari. Bagsakin ako sa klase. Malay mo, baka pag wala ka nang iniisip ng problema. At saka ang tanda-tanda ko na upang bumalik ng grade 4, no? Pagtawanan pa ako. Ano? Aba, maganda yata ako. Ba't ako papayag na ako tsaka-tsain lamang? At saka, Ano? isang buwan nang magsasawa na yun sa akin. O, kung biglang patal sa akin ako, di ako pang nagmukhang kawawa. Nangangarap-ngarap, hindi naman kaya. Mas mabuti na yung ganito, tinetsyempuhan lang natin kung kailan sila ganado. O hindi ba? Magtanong ka sa plaza, walang nagtatagal ng sa mga iginagarahe doon. Si Ricky, tanungin mo. Ganun ba talaga? Ano pa? Ang dami mo munang alam. Aba, pumaris ka. Ilang sandali ng katahimikan. Pahiram yan. Kukunin ng comics at mamamapaypay. Sana umulan.
Dapat, tagulan pa rin, 'di ba? Dapat siguro, tinawagan mo na sa telepon, no? Sinubukan ko naman minsan, pero binara ako nung sumagot eh. Hindi yata ako marunong makipag-usap sa telepono. Dinadaig ako ng hiya ko. Uy, mahihain pa raw siya. Eh, ba't kung ganun, Umemorastra. hindi ka nahihiya? Iba yun eh. Trabaho yun. Baka naman naunang silang kumain. Aba, lintik sila. Mahuhuli ako nito ng uwi. Sabi mo bukas pang balik ng amo mong sadista. Bukas pa nga. O di ayos lang. Eh si Rizal, pakakainin ko pa. Sana isinama ko na lang dito. Eh kung di siya papasukin sa restaurant. Hindi na rin ako kain. Ulul, aso lang yun. Kahit na may damdamin din siya. Kaibigan ko siya. Aba, isa pa, may pilay siya. Hindi na aalis mula ng magsasaan ni Mr. Trevor nung isang buwan. Nakakaalala. O ba't ikaw dalang ng dalaw doon sa elepante mo sa Manila Zoo? Iba naman yun. Talagang nakakaawa yun eh. Biro mo, ang laki-laki at saka parang bait-bait. Pero kulong na kulong. Tapos hindi pa nagkasunog noon sa malapit sa kanila. Nabulabong ang mga hayop. Ang iba'y nagkandaluhong. Mula noon, naging sakiti na siya. Noon lang nakaraang linggong bumisita ako. Wala na siya ron. Dinala raw kung saan at ginagamot. Ano raw ang sa kanya? Ewan ko. Baka sa puso. Baka sang nguso ka mo. Ewan ko. May puso rin palang mga elepante. Aba, syempre. Mas malaki pa sa aso. Malaki pa sa tao. Magtatawanan sila. Sisilip uli ako ron bukas. Baka ibinalik na siya. Sama ka! Mr. Gilbert. Oo nga pala. Kumusta ng club niya? Ako, hindi ako nagagawi ron. Bilinan sa akin. Palagay ko yung malakas yun. Marami daw dancer eh. Eh yung pulong inaayos niya sa Mindoro. Yun ang inaasikaso ngayon. Alam mo, kung di lang mabigat ang kamay niya, baka kumakabit na rin ako sa kanya. Aba, sa trabahong ganito, kailangang marami kang regular na suki na pwede mong bula-bulahin pag kinukulang ka. Pero mahirap. Nitong huling ayaw ng mag-sex, aba, puro hagupit at tambalos na lang. May pilat na ako rito oh. Bahagyan itataas ang palda upang ipakita ang likod ng hita. Ako sanay na. Kung minsan nga, parang nasarapan pa ako eh. Tatawa bagong tatahimik din. Sira ka ba? Hindi, nakikisama lang. Layasan mo na siya, Nado. Kuripot na yung nananakit pa. Dapat sa kanya, umbagin ng husto. Saan naman ako pupunta? E di, balikan mo ang tatay mo. Ikaw ba babalik ka pa sa Negros? Iba naman ang kaso ko eh. Anong pinag-iba? Ikinakahaya ako roon. Isip nila talaga ako ang lumandi dun sa tiyuhin kung magpapari sana. Ako nang ang nagdisgrasya, ako pa rin ang masama. Alam mo bang siya pa ang nagsumbong sa lahat ng tao? Putang ina nila, hindi ko na sila babalikan. Tatanggalin ang juicy sa bibig at itatapon. Munguya ng panibago. Hindi mo sila sinusulatan? Kinalimutan ko na sila, Nado. Kinalimutan ko na. At lahat? Hindi iimik si Milet. Ako, sinusulatan ko isang beses sa isang buwan.
yung bunso namin. Kahit hindi pa siya marunong bumasa, sana binabasahan siya ng tatay ko. Pero ang nanay ko sa Saudi, wala nang balita. Kinalimutan na ako ng nanay ko. Siguro kung ano-anong isinusulat sa kanya ng tatay ko at naniniwala naman siya. Eh di, kinalimutan mo na rin siya. Paano ko kakalimutan nanay ko siya? Di wag mong kalimutan. Magkapera lang ako, bibilhin ko sa tatay ko yung bunso namin. Natawa. Eh kung naipagbili na siya sa iba. Ba't naman niya gagawin yun? Ba't niya ginawa sa'yo? Diba ako medyo maloko ako. Matigas niya, mapurol pa ang ulo ko. Pero yung bunso namin mabait, parating nakangiti. O di mas mataas pa siguro yung presyo niya. Natawa. Balisa. Pag ginawa niya yun, Papatayin mo siya. Tatawa. Yung mga magulang ko, isabay mo na rin. Yung buong baryo Tatawa namin. uli. Yung buong baryo namin, lahat ng Ilonggo, lahat ng Bisaya. Papatawa na rin si Nado pagkatapos ay tatahimik sila. gutom na ako. Nayayamot na rin ako sa matandang to ah. Pa naman hindi pumasok. Eh di narito na sana si Ricky. Pa siyang naligaw. Yung gala niyang yun, maliligaw sa loob ng opisina. Kahit sino ba, pinapatulan mo. Basta ba nagbabayad eh. Di ka ba? Wala na akong nararamdaman. Balisa silang magtatawanan. Buti pa si Ricky, may pamilya pa, Isang nanay, isang lola, at 3 maliliit na kapatid na babae na iba-iba ang ama. Malas din siya kamo. Inaako niyang lahat? Buti nga't marunong kumita ang gago. Kahit ano, basta mapagkukwartahan, hindi nun pinapalampas. Oh, hindi ba't nun pati ikaw, balak ding ibugaw? Aba, marami raw byuda, matrona at lanta ng hostess na papakyaw at papapak sa'yo. Siya nga mismo, napapalimit na rin ng pagsa-sideline. Natawa. Teka, ikaw ba yung may karanasan na? Katutuli nga lang sa akin Natawa. Minsan akong bahalang magtuturo sa'yo. Bata pa ako. Di mabuti, para hindi naman puro ulyanin ng nasa salpo ko. Natawa. Si Ricky, Ano? alam mo na. Ano nga? Di mo ba nakakasex? Natawa si Milet. Wala rin siyang pera? Tatawa. Hindi kami talo nun. Negosyante yun. Hindi pumapatol sa mga alaga niya. Baka nga narunumahin pa sa akin eh. Tatawa. Malay mo. Ulul! Sa trabahong to, walang ganunan. Kahit na korsonada mo pa, hindi pwedeng lalambot-lambot ang puso mo. Pinapatay mong puso mo, pinagmamanhid ang damdamin at buong katawan upang di ka sasaktan. Walang awa-awa rito. Walang pag-ibig-ibig. Simple lang, 'di ba? Parang mahirap at nakakatakot. Natawan lang uli si Milet. Kaliligaw ko lang, pawis na naman ako. Hayaan mo. Doon tayo sa malamig chichibog. Dilitaw si Ricky, nakapolo ngayon, higit na maayos ang kasyang dati. Agad-agad. Oh, nasaan na siya? Abutan siya ni Ricky ng sobre. Ano to? Hindi ako hinarap Pinaghintay ako ng matagal sa labas dahil nagmi-meeting daw. Inola-bola ko na yung sekretarya. Baka ako, kailangan nila ng janitor o mensero dito. Pwede akong mapresenta. Ako rin.
Disente naman tayo, di ba? Tapos, Tapos, tinimbre yung sekretaryang kausap ko. Matagal sila sa loob. Tapos, pinabigay na yung sobre. Bubuksan ni Meret yung sobre, 500 ang laman. Ayan, may pang-show pa na tayo. Wag na raw ako o ikaw makapupunta roon. Siya raw ang hanap sa atin kung kailangan niya. ang yabang ng putragis. Nabawasan ang prospect natin. Pero ang dami pa namang iba dyan, di ba? Palagay ko, masigurado tayong may foreigner. Akitin ko. Aba, bakit? Itigil. Iskandalin ko ng matuto. Wag! Maraming gwardiya sa loob. Makipabaril pa tayo. Hindi na masama yung inabot. Milit. Pag ayaw ng ayaw na, huwag na natin pipilitin pa. Kailangan yung mga patakaran din tayo kung hindi tayo masira. Katahimikan. Hindi na yun masama. Slide uli ng gusali, magdidilim. Disyembre 1980. Dapit hapon, harap ng isang puntod sa North Cemetery. May isang puntod sa bandang kaliwa ng tanghalan at slide naman sa likod ng maraming puntod sa semeteryo. Ilang huni ng ibon pagkatapos ay aso't puso nag-aaway. Makikita si Ricky nakuluhod sa harap ng puntod na may sinding kandila at bulaklak, nakapolong itim, samantalang si Miret ay naitila ng init na nakupos sa may kanan ay mga binabato-bato. Umiiyak. Inay! Inay, ba't kailangan mo ninyong mamatay? Inay! Tuloy pa rin ang pag-iyak bago pagkatapos ang magpunas ng luha at kakausapin ang puntod. Sabi ninyo sa akin, mag-iipon lang tayo. Ayusin ninyo uling kabuhayan natin. Sabi ninyo, makapag-aral ulit ako. Papatapusin ninyo ako kahit paano. Aanduhan ko kayo ng diploma ko. Tuturo akong gaya ninyo noon. Magiging maligaya tayo. Ano na ngayon ang gagawin ko? Iman lang ninyo nagdaan muna ang Pasko. Nay, sama na ninyo ako. Iiyak uli. Tatayo. Tama na yan, Ricky. Wala na tayong magagawa. Sumurrender na siya eh. Magbabalot pa ako. Mauna ka na. Magtatagal pa ba yung drama mo? Mo alam kung paano mawalan ng nanay. Bakit hindi? Eh, mas masahol pa ang mga nangyari na sa akin. Kaya naman minahal ng mga magulang mo eh. Eh, ikaw, Eh ano ako? hindi ba't inutuuto ka lang naman ng nanay mo? Paulit-ulit ang sulsul sa'yong magtrabaho, magdilihensya, magbugaw, mag-callboy, samantalang siya na may anak lang ng anak kung kani-kanino. O tapos, nitong huling ibinulgar pa niyang katangahan niya, magpapalaglag din lang, hindi pa nagtanong sa akin ang dama-dami namang kilalang eksperto dyan sa San Lazaro. Ayan, pati siya, todas. Bakit ba siya nagpalaglag pa? Nahiya na siguro sa akin. Wala na ipapalamon eh. Jeepney driver lang yung uling kabit niya. Yung naghatid ng kabaong dito, wala naman sa usapan nila kung parami ng tribo. Isa pa, hindi normal yung uling kapatid kong sinilang niya. Ulos tubig ang laman ng ulo. Natakot na siguro siya. Pinarusahan din siya? Dakila siya, Milit. Lokohin mong sarili mo. Masigasig lang siya kamong magtulak na parang teacher nga. Oh, nasaan ngayon ang ipon nyo? Naubos din dyan sa lechon niyang iisang beses lang magagamit. Pinatira pa naman sa pera namin. Magkano? Sabihin sa iyo. Talaga? Mapapahiraman mo ba ako? Ano? Nakita mo naman namatayan ng tao. Eh talaga namang hihiraman na sana kita. Naunahan lang ako ng nanay mo. Ba't naman kita papahiramin? Ibabalik ko rin agad. Pagbalik namin mula sa Osaka, Tokyo. Huwag na aba. Ano bang gagawin mo sa pera mo? Di doon lang muna sa bahay. Hanggang sa may mamatay na namang isang dudukot sa kanya? Ang hirap sa'yo, patay ang pinagkakagastahan mo, hindi buhay. Sa akin naman yun ah. Eh di sa'yo lang. Hindi ba't malaki-laki raw iparte mo rin lang naman sa akin? Aba, hindi.
Kakaunti lang ano yung bag mo. Ang yabang mo! Sige, pagbalik ko't mayaman na ako, huwag kang makalapit-lapit sa akin. Huwag kang makahingi-hingit, itataboy lang kita. Sigurado ba yung pupuntahan mo? Oo, may ticket na ako. Kita, sigurado. Wala namang sigurado sa buhay na to. Ganun pala ba't kita pautangin? Hindi mo naiintindihan. Hindi naman para sa akin yung pera, kundi para kay Barang. Bagsak na bagsak siya nga ngayon eh. Lalo na't nakisingit sa tropa namin. Ba't nga naman siya isasama gurang na siya. Kaya nga, pinagkukuswelduhan ko na lang. Siya namang magbabantay ng mga gamit ko pag alis ko. Yun pala para sa'yo Sabihin mo na lang siyang subukan niyang tumakbo sa akin pag nagipit. Mahiyain yun. Ilang mabuti. Babaling uli puntod ng nanay niya. Inay, naunawaan ko kayo. Hindi ko kayo bibiguin. Iging isang tao rin ako balang araw. Tatawa. Bakit? Hindi ka ba tao ngayon? Ibig kong sabihin, magkakahalaga rin ako sa lipunan balang araw. Naku, nag-ambisyon pa. May record ka na. Wala nang pupuntahan ng buhay mo. Hintayin mo na lang na mamatay ka. Tatawa. Tagal pa yun. Marami pang mangyayari sa akin. Ano? Sari-sari. Ano nga? Ewan ko, bahala na. Mamatay ka rin. Ipahiram mo sa akin yung pera at titiyakin kong may maglilibing sa'yo kung sakali. Baka mauna ka pa sa akin. Aba, mas bata pa yata ako sa'yo. Ilang beses ka na nagkatulo. Oh, Dalawa lang, oy. Maingat pa rin ako. Marunong akong mag-inspeksyon. At hindi pa ako nabubuntis o nagpapalaglag kahit minsan naggaya ng malanding nanay mo. banta ang lokohin mo. Totoo! Hindi ako ganun kabobo, aba. Oo na. Mas bobo pa nga siguro nanay mo eh. Kahit teacher pa siya. Bakit? Ano ba talagang itinuro niya? Wala. Tumutulong lang siya dati sa opisina ng principal. Tumutulong mag-correct ng examen. Mahalili pag absent yung teacher. Bali, teacher na rin siya. Teacher-teacheran! Tatawa. Kaya pala ang dali siyang pinadalsik nung mabuntis ng security sa eskwelahan. O hindi ba? Yun ang kwento tungkol sa kanya. Hindi ba? Ako ang dali Tatawa. niya sa tiyan noon. Ako ang dali Ilang niya sa sandali tiyan ang noon. katahimik. Pero di ako pinag-vlog kahit Pero hindi ako pinalaglag kahit pinakbuhan siya ng tatay ko. Hindi niya ako ikinihiyang iluwal. Ang sabihin mo, mas mabuti pa nga sigurong ipinatunaw ka noon pa. Ngayon, unti-unti ka lamang maaagnas. Tatawa. Mauuna ka pa rin kahit anong sabihin mo. Eh ano, wala namang iiyak para sa akin. At wala rin maglilibing. Hindi kaso. Ipaanod na lang ninyo ako sa kanal o sa dagat para hindi naman mangamoy ng lantaran. Tatawa siya uli. Mapapatawa rin si Ricky. Susunugin ka namin. Mabuti pa nga. Tatawanan uli bago katahimikan. Tatagal ba kayo sa Japan? 6 na buwan ang kontrata namin. Ibang ginaw ngayon doon? Mas magandang maginaw sa mainit. Bakit? Mas mabuti raw sa kutis. Pareho pa rin yung trabaho. Ano pa? Mas mahusay nga lang ng maraming beses ang bayad. Maswerte ka rin. Aba, masipag yata ako magtrabaho. Hindi ka ba natatakot? Patuloy. At saka tipo raw ako ng ang tipon-tipon ng mga Hapon. Maputi, maliit, singkit, sariwa. Marunong na rin ako ng konting moshi-moshi dyan at sa deska. Tatawa. Kutob ko eh, jackpot na ito, Ricky. Balatuan mo Tatawa. ako. Balatuan mo ako. Magpautang ka muna. Ano yun? Wala na akong star call, girl. Eh di hintayin mo ako. Balik mo, big time ka na. Eh di maghanap ka ng iba. O kahit pag-abang-abang lang. Araw-araw,
Meta kang tulad ko na susuray-suray dyan at handang sumabak sa kahit ano maitawid lamang ang unang araw. Tapos, pagsanay na siya sa maagang natrabaho, hindi mo na kailangan buyuhin pa upang magkalat. Tatalino yung mga puta ngayon. Hindi na umuupa ng manager. Buti nga sa'yo. Tatawa. Yung tatlong kinakapatid ko, ipapamigay ko na siguro. Ang liliit pa ng mga yun ah. Hindi ko naman mahal eh. Wala akong pagmamahal sa kanila. Natulungan ko lang dahil sa nanay ko. Wala na naman siya. Sino namang tatanggap sa kanila? Bala ko, iwanan sa iba't ibang pulubi. Sa Quiapo, sa Cubao, sa Baclaran. Pwede silang gamitin gimmick sa paglilimos, di ba? Uso naman ngayon. Para ka na rin nagpalaglag. Hindi ko kaya lahat yun. Hindi na ako makapaghanap buhay. Yung lola mo. Baka lasunin ko na lang. Ulul! Ang tagal na nung nagbabantang mamatay, hindi naman matuloy-tuloy. Kung mamatay nga, di gagastos ka na naman sa pagbuburol. Oo nga pala. Ipabantay mo na lang kay Barang. Oo nga, Gagastos pa rin ako. konti na lang. Kaano? Di yung ipapahiram mo sa akin. Gusto ka rin, ano? Ikaw ang nagturo. Tawa. Isa pa, di ako namang malugod na tatanggapin ni Barang yun. Dahil takot na takot siyang nag-iisa. Tatawa. Ayos ba? Ewan ko. Sige na, papartahin pa rin kita pag sinuwerte ako. Talaga. Oo, Kasamo. Magkakamayan sila. Magtatawanan. Hawakan ni Millet ang pisngi ni Ricky at saka biglang hahalikin ang pisngi ng lalaki. upang maalala mo ako. Ano kita makakalimutan? May utang ka naman sa akin ngayon. Halikan mo rin ako sa pisngi. Ikaw ah. Tatawa. Sige. Hahalik si Ricky, hawakan siya ni Millet sa kamay. Tatawa siya, Millet. Babalik ka pa naman. Darating si Nadjo, medyo magulo ang ayos, may sugat sa braso. Hinihingal magsalita. Aba, ang kaibigan natin. O bakit? Lakas na ng loob mong pumuslit ah. Lumayas na ako sa amin. Ano? Trouble na si Mr. Jelver. Kagabi lasing siya. Pinagkakampas ako ng silya. Ayan may bukal na. May mga bukal at pasapasa na naman ako. Tapos hindi pa nakontento. Pinaghubad ako. Nagsindi ng isang kahang sigarilyo at isa-isang pinagdidiin sa pat ko. Ang hapdi pa din hanggang ngayon. Naiiyak na. Oh, cool ka lang. Babaklasin yata niya. Bubutasan ang buong katawan ko. Nagdurugo pang braso mo. Kasi si Rizal, Pati aso, binira ka? Tatawa. laban eh. Anong mga laban? Sinaksak ko siya. Pinatay ko si Rizal kaninang umaga. Ano? Gago ka, ba't mo ginawa yun? Kasi kawawa na ako eh. At saka kawawa din siya. Hindi na naman nakakalakad. Tapos pag alis ko, siya na lamang ang papaluin ni Mr. Joker. Iiyak. Sira ka? Kaibigan mo, papatayin mo? Aso lang naman siya eh. Kahit na. Ako rin. Ako din. Sorry. Ako din papatayin niyo na. Iiyak. Gago ka, mamatay lang ng nanay ko. Wala na akong pamburol sa ibang tao. Pagkaraan ng ilang sandali. Paano mo kami nasundan dito? Hindi ka ba nasundan? Nagtanong ako sa plaza. Tulog pa si Mr. Jelber pag alis ko kaninang umaga. Ako, siguradong pinaghahanap ka na nun ngayon. Sasabit mo pa kami. Tulungan niyo ako. Hirap na ako.
Pare, kanyang-kanyang buhay to. Maawa kayo sa akin. Biglang sanali ang katahimikan. May konting pera pa ako dito. O, hindi na ako kami Mr. Jelber. Nako, nalintikan. Magkano? Hindi ko binilang. Inyo na lahat. Ibinigay yung pera kay Ricky. Abay, anong gagawin ko rito? Bahala na kayo. Di itago mo sa bahay mo. Tatawa. Ibabalik ang pera kay Nado. Mahirap patalo si Mr. Gerber. Baka ipaligpit pa ako. Kunin mo na. At itago mo muna si Nado. Dalhin mo siya sa inyo sa Tondo. Hindi makakalapit si Mr. Gelber doon. Aba, isipin mo ngayon lang tayo makakaganti sa sadistang yon. Abay, Tatrabaho pa rin ako. Kahit ano, papasukin ko. may talagang kailangan kumayod ka't hindi magtatagal yung dala mo. Iaabot uli ni Nado kay Ricky ang pera niya. Ano naman ang ipapagawa mo? Kung anong kaya niya? Kung anong kaya ng dibdib niya? Tatawa. Kawawa naman kayo. Oo, tayong lahat. Tatawa si Ricky at Millet. Mahawal si Nado. Kay Nado. Oh, ba't ka natatawa? Kasi masaya kayo. Tatawa siya ulit. Masaya akong kasama ko kayo. Kay Nado. Patayin ulit ang sugat mo. Pupunitin siya ng kapiraso ng pada niya. Itababalot ang sugat ni Nado. Hindi ba't sabi ko sa'yo nooy, minsan tuturuan kita ng ilang hiwaga ng buhay? Ngayon na lang ang pagkakataon mo. Bago ka isubo ni Ricky sa kung ano-ano, dahil bukas ang lipad ko. Gusto mo ba? Gusto mo ng maagang pamasko? Halika, dun tayo sa puntod na yun, na may lilim. Mas malamig dun. Kay Ricky. Bantayan mo munang nanay mo. Akay ni Nado na medyo mag-aatubiling sumunod. Lalabas sila ng tanghalan. Bahagyan na gulat. Uy, bawal dyan. Yung porsyento ko, uy. Maririnig ang tawanan nila Millet at Nado. Babalingan ni Ricky ang puntod ng nanay niya. Inay, patay na naman kayo. Saka wala nang magdaldal sa inyo. Saka dumami naman ang pera natin ngayon. Hinihipan niya ang kandila. Saka na lang kayo bumawi ulit sa akin. Palabas na rin siya. Uy, sama ako! Uy, sama ako! Slide uli ng sementeryo, kadaliman. Hulyo, 1981, alas 5 ng umaga, tabi ng dagat sa Maynila, sa Baklaran. Slide ng dagat ng Maynila at ng langit sa ibabaw nito, na nagsisimula pa lamang sa buga ng liwanag. Mga malalakas na hampas ng alon sa batuhan. Ang liwanag sa tanghalan ay kapantay ng liwanag sa slide. Makikita si Nado na anyong tumatawid sa makipot na sementadong pader dagat. Tila hirap siyang mabalanse ng sarili. Kasunod niya si Ricky. Pareho silang maggara ng bihis. Bagaman medyo gusot na ang mga suot. Kumakanta. Happy birthday to you. Tawanan sila. Oh, regalo ko. Ihahagis ang hawak na supot. Balot lang? Ang palakas ng tuhod. Tawanan sila. Mag-uumpisang kumain. Oh, kita mo, ang gara ditong pag-uumaga, ha? Sarap ng hangin. Ang tahimik. Parang tulog-tulog pa ang buong mundo. Talaga naman tulog pa sila eh. Tatawa. Ang dilim-dilim pa eh. Social ko na rin minsan pimilit dito. Birthday din niya. Itong isa pang Abril,
Pero hindi siya nagagandaan sa dagat. Siguro kung korteng elepante ang dagat, baka pa. Natawa. Kamusta na kaya siya? Iba na siguro. Aba, pangalawang kontrata na pala niya. Sabi ni Barang, Nagpadala ba siya ng pera? may sulat o retrato, wala ka mo. Pornada na yata balato ko. Kasama lang niya roon ng nagbabalita. Tayo. Kailan tayo pupunta roon? Di tayo uso roon. Matatawanan sila. Ang pangit naman ng hostess na kumuha sa akin kagabi. Mukhang laspag na laspag ng mukha. Tapos ang kapal-kapal pa ng kolorete. Ang likot pa. Di pakali yung ano-anong posisyon ang sinusubukan eh. Ang bilis kong mangawit. Mental. Sabi ko sa kanya, hindi ako pumapatol, sinasamahan lang kita. Yung pilit. Kursunada raw ang forma ko. Sabi ko, ayoko yung ako tatrabaho. Ayag pa rin. Di okay na. Sayang din. Magkano bigay sa'yo? 100 lang. 2 customer na raw ngayon. Ako, 150. Oh, talo kita. Loko. Nakakahawa daw yan. Minsan lang naman. O bakit? Ikaw din ha? Mas madalang ako sa iyo. Pag talagang walang-wala lang. Dapat, tira lang tayo ng tira habang mabili. Hanggang kailan yun? Ewan, Magbugaw na lang tayo. sobrang ang dami ng bugaw ngayon. Mahina ng kita roon. Malimit pang sabit. Magkano na bang naiipon natin? Ano tinatanong? Wala. Wala bang tiwala sa akin? Aba, hindi. Kung gusto mo, maghiwalay ng tayo ng pera. Para tinatanong lang eh. Bakit? Sino bang mas marunong sa ating umawak ng pera? May sinabi bang ako? Ayan, edi malinaw. Di naman kita lolokohin ah. Isa pa, mas mabuti nga sa'yo hindi mo nalalaman. Para sikap ka lang ng sikap. Isa pa, mas ikaw yung binibilang pera. Bakit? Baka magtampo. Ba't gabi-gabi kakang magbilang? Hindi ko binibilang. Oh? Nahalo ko lang at nilalamas-lamas. Natawa si Nado. Bakit? Loko-loko ba ako? Akala ko babae lang ang nalilimas. Magtatawanan sila. Saan natin gagamitin ang pera? Bakit? Wala. Naisip ka? Wala. Gusto kong Ano? wala. Gusto mong kumalas na? Hindi. Saan naman ako pupunta? Gusto mong manood ng sine? Hindi na yan. Gusto mong mag-artista? Ang Senado. Alam ko kung saan ang tambayan ng mga baklang director at mga baklang reporter. Lamunin pa ako ng mga yun. Natawa. Gusto mong kumain? O gusto mong pumili naman ng yayariin? Baka gusto mong sumaksak ng aso. Tatawa ng malakas. Mapapatawa na rin si Rando bago bigla na lang ito magpapasuka. Halos lalabas siya ang tanghalan upang sumuka. Pagkatapos ay sa harap na mismo ng mga manonood. Hagurin ni Ricky ang likod niya. Pare, biro lang yun. Madalas lang ako. Bulok na yata yung nabili mong balot. Ilang sandali ng katahimikan. Biro lang. Hinahunting pa rin kayo ni Mr. Gelber. Wala akong bagong balita.
Hindi ba't yung huling sagap natin nasa Cebu? Siya't nagtatayo pa pala ng club. Nakalimutan ka na siguro nun. Hindi pa. Ano naman nasabing hindi pa nga? Napapaningkipan ko pa nga siya eh. Ikaw naman talaga yung taong hindi kompleto ang tulog. Kung hindi binabangungot. Hali nga, kitang-kita kong ginugunting-gunting daw niya ang bibig ko. Tapos isinaksak yung gunting dito sa leeg ko, tsaka sa noo. Ba't buhay ka pa? Pagising ko, akala ko hindi ako makapagsalita. Alam mo, parati akong kinakabahan. Baka bigla na lang siyang sumusulpot at pagpapatayin tayo. Nasangkot ako labas ako dyan. Sakop ka na rin. Huwag kang magbiro-biro ng ganyan. Kung minsan, nadadala na ako sa takot mo ha. Bumili tayo ng baril. Ano? Patik lang. Ano bang gusto mo? Hindi. Ba't tayo magsasayang ng pera ang mahal-mahal nun? Pang depensa. Talaga. Hihinto. Itip na lang natin sa parak si Mr. Gelber. Napanood ko yung palabas nila sa club niya. Siguradong may protection yun. Kahit na, ginagawa niya hayop ang tao, mas grabe pa. Marami bang nanonood? Maraming nabubo yung hayop. Pati ikaw. Aba, dumayo lang ako ron para amuyin yung mga kung pinag-aanap ka pa eh. Katahimikan. Tinatanaw ang dagat. Wala pang araw. Hindi naman dyan sisikat tanga. Sa dagat lumulubog ang araw. Ang galing ng dagat na yung pati araw na bubul. Napapal. Sira ka talaga. Sana dito umakyat ang araw. Sana magbago siya ng isip paminsan-minsan. Hindi malilito lahat ng tao, gago. Oo nga pala. Wait. Di mabuti pati si Mrs. Gilbert Tayo. pala. Oo nga pala. Tahimik. Ang gusto ko talaga, Ano? bilhin mong kapatid ko sa tatay ko. Bibiro ka ba? Yun ang pangarap ko. Ang putya. Kadi-dispatch ako lang ng mga sarili kong kapatid. Gusto mo na magdala ng sa iyo? Isip mo ba kung sino mag-aalaga sa kanya pag nasa trabaho ko? Barang. Si Barang na nga sa akin eh. Dahil bigla siya nagkaroon ng ampong lola. Ikaw lang naman ang umiiwas sa kanya. Sobrang makasingil eh. Hindi naman tao yung lola ko. Halos di na nga gumagalaw eh. Saan pa nilanganin yung pagkain? Hindi maghahanap ako ng ibang titingin. Hindi kunin mo na nga ang pera mo. Hindi tayo nabibenta siya ng tatay mo. Aba, mamamasahe lang tayo. Sa hingal pa na tayo ng gusto. Nako, hayaan mo muna siya lumaki ron. Saka mo kunin. Hindi lalong hindi nating kaya pagdating ng araw. Hindi rin natin kaya kahit ngayon. Alam mo ba mas mahusay na buhay ang ibibigay mo sa kanya? Pagsisikapan ko. Simot ang bulsa mo. Hindi mo maiintindihan. Bakit hindi? Katulad ng Pantin Millet. Niloloma ba ako? Siya may puso, ikaw wala.
Katahimikan. Naalagaan naman kita. Dahil kumikita ako. Nangungulila ka lamang sa kapatid mo. Para lamang kayong si Milit at ang elepante niya. Parati niyang hinahanap yung elepante, kaya kaya ba niyang buhayin yun? Hindi naman elepante yung kapatid ko. Hindi ka rin Mr. Gelber na kayang-kaya bumili ng tao. Hindi ko naman sinabing Callboy ka lang, Nado. hindi nga. Katahimikan. Akala mo ba di ako nasaktan nung pamahagi ko yung mga kapatid ko? Tao din naman ako. Tao pa rin ako. Isang pulubi nga. Sino pa ang pumayag? Mastos din ako, aba. Sa ilang araw din ako binangungot. Titigilan. Pero may pangarap din ako para sa sarili ko. Hindi naman ako nagpapabigat sa iba. Katahimikan. Wala pa rin ang araw. Hintayin pa ba natin? Halika, mag-almusal muna tayo bago matulog. Lili, Bakit? ay 14 ka na. Saka mas malaking kinita ako sa iyong gabi. Yun ba? Oo, Gusto kong makita mo na ang araw bago ako tulog. Ang dagat at langit uli bago magdidilim. Marso, 1982, alas 8 ng umaga, harap ng Manila Zoo. Displayed ang harap ng Manila Zoo. Saring-saring ingay ng mga hayop ang maririnig, mga pinapakain o ine-erhesisyo ng ibon, unggoy, leon at iba pa. Mga tilamsik ng tubig o putik, lagatok ng latigo, kalantong ng mga hawlang bakal. Pagliwanag makikita sina Ricky at Milet. Ang unay di pa rin gaanong nagbago ngunit ang huli bihis dalaga na. May relot, pulseras, makapal na makeup, wari bang sanay na sa gulo na buhay. ano yan? Bakit? Mamaya pang alas 9 ang bukas. E di hintayin natin. Naka, ang tagal pa. Inaantok ako. E di umuwi ka. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Wait kami ni Nado. Pinimihan ka na namin uli dito. Diba? Eh, gusto ko nang makita ang elepante ko eh. Nasa aeroplano pa lang ako eh. Sabik na ako. Sobrang aga mo eh. Putang inang bayan to. Wala ka konspelo. Parati na lang ipanagkakaitong gusto mo? Oh, nakapag-abroad ka lang, mareklamo na. Talaga? Bakit? Akala mo mabay kilala ka pa ng elepante mo. Bakit? Anong nangyari sa akin? Ako nga, muntik na kitang di nakilala eh. Tatawa, bigla siyang sasampay. Ayoko nang pinagtatawanan ako ah. Pero pinagtatawanan na. Putang ina, masakit yun ah. Umuwi ka na? Alabas ka lang, yabang mo na. Ayoko nang pinagtatawanan ako. Sandali silang matatahimik. Bakit, Ricky? May nagbago ba sa akin? Oo, mas mayabang ka na ngayon. Bayad na ako sa lahat ng utang ko sa'yo, 'di ba? Wala pa pala to. Ang binabalatuhan lang, yung marunong makisama. Marunong naman ako makasama ah. Oh, sino bang sumama sa'yo rito? Sino ba naglibot ulit sa'yo ng mga club? Gusto mo lang ako ibugaw muli. Sama ba yun? Kumita ka na noon. Tama na yun? Mahina na ngayon eh. Business is very bad. Sabi nga ni Barang, kami ni Nado, kung saan-saan na dumadayo. Pati sa sinehan, tumatambay na kami ngayon. Mura lang doon, pero pera pa rin. Saka nakakapanood pa.
Mamaya nga, pupunta kami ni Nado sa club ni Mr. Gelber eh. Sama ka. Bakit? Bumalik na si Nado sa kanya? Hindi. Nakapreso ngayon ng tangin ng Gelber. Tinitip namin. Hindi pinapansin. Pero natsyempohan din ng kano. Pulis pa yung isang pusher niya, aba. Tatawa. Bitay sila ngayon. Tatawa. Lahat pinasok niya na ah. Wala na siyang ligtas. Anong nasa club niya? Lahat ng katarantaduhan. Tatawa. Lakas doon. Maraming turista. Grabe na rin ngayon dito, Milit. Maluluma ka na. Ako? Maluluma? Tatawa. Marami ng mas bata sa itmas garapal. Tatawa uli si Milet. Tingnan mo mamaya kung sasama ka. Darating si Nado, nakahambang pantalon na ngayon. Tanga-tanga niya 3 apang may sorbetes. Sarap! Iaabot niya ang mga apa ng mga kasama. Yung sukli ko! Nga pala. Akmang iaabot kay Milet ang pera. Mamaya na. Pang-taxi pa natin. Sikat tayo ah. Ba na talagang nakadikit sa Donya? Sinong Donya? Ikaw! Doña Carmelita Magtatawanan sila. at si Don Bernardo. Tawanan. At ang pobreng katulong nila, si Enrico. Ikaw na ang humawak. Tawanan uli habang inaabot ni Nado ang sukli kay Ricky. Sana ganito tayo araw-araw. Uubusin ninyo ang pera ko. Kumain tayo ng kumain, maglibot sa buong Maynila. Tawanan uli. Punta tayo Baguio. Ambisyoso. Bakit? Bakit? Anong gagawin natin doon? Wala. Bakit? Kailangan bang may gawin doon? Kung may pupuntahan ka ba, kailangan laging may gagawin doon? Magtatapon ka lang ng salapi. Aba ganun ang mga Don at Tonya. Tatawa si Nado, mapapatawa rin si Milet. Malamig doon. Mataas. Maraming punong kahoy. Malinis ang hangin. Sige, pumunta kayo. Kwartahin nyo na lang ang pang biyahe ko. Ito talaga oh. Magsaya ka rin. Sabihin mo, nangangarap ka lang dahil na pornada ang lakad nyo roon ni King Kong, di ba? Sinong King Kong? Bata niya mukhang halimaw. May drugista pa. Tatawa. Inggit ka lang. Dahil wala ka ng customer. Tiyot ka na. Utangin mo, Tatawa. pare. Utangin mo, Tatawa rin pare. si Milet. Totoo ba, Ricky? Kulang lang ako sa sustansya. At bitamina. Tatawa ulit. Mag-aaral na ako sa susunod na taon. Baka akala nyo, iwanan ko na rin lahat ito. Kayo, di na kayo makakatakas pa rito. Habang buhay, putot-puta kayo. Babalik ka ng elementary. Oo nga. Tatawa. Oo nga. Mag-aaral ako ng electronic. Pupunta ako ng Saudi. Tatawa si Milet at Nado. Nangangarap ka rin. Hindi, nangako ako sa bangkay ng nanay ko. Hindi ba't nag-enroll ka na noon tapos wala ring nangyari? Hindi ko pinagbutihan noon. Ganun ako pag kulang sa sulsul. Saka, pagod tayo lagi noon. Ngayon, hindi na masyado. Ngayon, tuyot ka na.
Tatawa ulit sina Millet at Nado. O, sa'yo na nga lang ang ice cream ko? Ibibigay kay Ricky ang apa niya na tatanggapin naman ng huli. Matatawa na rin si Ricky. Ako, kakabit na lang kahit kaninong mayaman. Basta mayaman na mayaman. Kahit matandang mayaman, basta pag namatay siya, ako ang pamamanahan. Ako rin! Doña Carmelita, At Don Bernardo. Tatawa sila. Doon yung barang kamo. Tatawa. Tatahimik sila. Sarado pa ba? bubuksan para sa'yo. Tatawa. Sasampalin siya ni Millet. Abay, bakit? Tumatawa. Ayaw niyang pinagtatawanan siya. Ilang sandali ng katahimikan. Bakit? Mukha na ba akong gurang? Isang taon lang ang tanda ko kay Nado. Mukha ka ng Donya, mukha luray na kung ngayon mo ako tutuksuhin gaya ng ginawa mo noon, sisingilin kita. Tatawa. Gusto mong masampal uli, ha? Tatawa. Sa Baguio kayo mag-away. Tatawa. Matatahimik uli sila. Yung isang naging malimit kong parokyano sa Japan, trip na trip niyong sinasaktan siya. Kakaibang tinderaw at sarap ang nararanasan niya. Minsan, muntik ko nang mapatay. Ako pa pagkatapos ng pinasasalamatan. Tatawa. Ako naman, talagang ibinubuhos ko lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng galit at pagkamuhi. Pag ganoong pinagbibigyan ako. Tatawa. Mahirap ba ron? Kahit saan, mahirap. Mahirap bang mga ginagawa sa iyo? Ilang sandali ng katahimikan. Gabi-gabi, may show kami. Sawaro-sawaro. Kahit sino sa mga nanonood pwedeng sumali. May mga hablot ng dibdib mo. 3-3, 4-4. Para akong makina. Basta may naglabas ng ari niya. Trabaho ko agad. Wala nang rumaromansa pa. Wala nang isip-isip pa. Hombang, arabayto, kahit ano. Hindi na nagsasalubong ang mga mata. Trabaho agad. Trabaho agad. Tatawa. Dito, parang hayop lang ang trato sa'yo. Doon, para kang bakal. Parang makina. Tatawa. Hindi ko pa nga ipinapakita sa inyo, pero puro tattoo na yung ngayon ng katawan ko. Sari-saring hugis. Iba-ibang kulay. May magandang tingnan, lalo na yung mga parting luray at patay na. Pero, hindi na katawang tao ang katawan ko. Hindi ka na tao. Tumatawa. Suspetsya ko nga rin eh. Si Berong, bale wala na sa akin. Kaya man, kung minsan, ang kalalabasan ng lahat, hindi ko na iniisip. Iisa na lang ang hindi ko alam kung pupuko pa ng aking kalooban. Ano? Ang elepante ko! Tatawa sila. Siya na lamang ang aking kinasasabikan. Mahihinto. O, baka nakasanayan ko na rin lamang. Teka, titignan ko kung bukas na sila. Maaga pa. Pero lalabas din si Millet. Pagkaraan na ilang saglit. Sasama ba daw ba siya mamaya? Hindi tiniyak eh. Hindi ko nga alam kung babalik pa siya sa trabaho rito at kung kailan. Kailangan nating kumayod. Gutom na naman. Akala ko nga, makakukumbinsi ko ng mga special show ma'am niya eh. Sa akin mo papares. Alam mo namang nakakadiri na lamog na siya. Parating may sakit pa. Paloko siya sa mga hapon. Nakakaawa tuloy. Siya eh. Kung nagpaiwan ba siya rito, hindi talagang iba-tiba siya. Isosyo pa tayo. Doon, nadaya lang siya.
Eh kaya mga alas, at puro barya na lang ang natira. Kahit na inilibre pa rin naman tayo, di ba? Hanggang ice cream lang. Iwalay na natin. Iwan na natin. Teka, Pumasok na ba siya? nandoon pa rin kausap ng gwardiya. Gwardiya. Kailangan pa nating magpahinga. Ilang sandali ng katahimikan. Alam mo, parang hindi ko na rin nararamdaman may panagutan tayo sa kanya. Sampal ka lang kamo. Eh, Nahawa na kita? oo, Tawa. oo. E di pati kapatid mo. Ewan ko. Ilang sandali ng katahimikan. Sinong kasama mo pag magsosyo mamaya? Ewan ko. Sobra na rin ang dami ng callboy ngayon. Ilang sandali ng katahimikan. Di bali, babaligtad din lahat. Ba't mo alam? Aba, kailangan bumuti naman. Hirap na tayo eh. Sana nga. Di bali, libre ka na rin kay Mr. Gilbert. Mas maraming lugar na tayong may ikot. Ang di natatakot. Sana nga. Tatawa sila, babalik si Milet, bahagyang tulala ngayon. Bukas na. Bakit? Ayaw magbukas. Patay na raw ang elepante ko. 1 taon na. Sinipon. Ang taba-taba pero sinipon. Hindi na nila napalitan. 1 taon na. Bakit di man lang isinulat sa akin? Di naman namin alam. Matitigilan. Hindi namin alam. Slide uli ng zoo. Mga ingay. Maglalaho lahat. Magdidilim. September 1982. Hating gabi, harap ng Malate Church. Slide ng buong harap ng simbahan. Manakanakang ingay ng mga rumaragsang sasakyan at tugtugin mula sa mga katabing club at bar. Madilim sa tanghalan, maya-maya'y humahangos na papasok sina Ricky at Milet, hila-hila ng una ng huli. Dala-dala na rin uli ni Ricky ang kahon niyang na may sigarilyo at iba pa. Nakakahiya ka. Ikaw na lang ang pinagtatawanan sa plaza. Sira ka na ba? Ikaw ang sira. 2 buwan na lumalarga ka pa. Kailangan kong kumita eh. Mahirap ang buhay ngayon. At ano yung kinakalat mong kalokohan? Kung magpapakasira ka, huwag kang mandadawit ng iba. Totoo naman ah. Ang putya. Anak mo to. Ituturo ang sariling tiyan. Anak mo. Tatawa. Walala ka na. Ginapang mo ko. Ano? Yung pangit mong yan? Ginapang mo ko. Habang sa tabi naghihingalo ang lola ko. O hindi ba? Kunwari ka pang babantay-bantay noon ha. Akala mo sabog na sabog ako at di ka napansin? Kinumpirma palahat ni Barang kinabukasan. Uy, bayaran mo ko. Bayaran mo ginawa mo sa akin. Sira kayong dalawa. Wala kayong makikikil sa akin. Tatawa. Ilabas mong mga ipon mo. Di na uubra dito, aba. Gusto mo lang patunayan di ka patuyot. Ano? Ako pang sinimplihan mo. Tatawa. Ba't di mo nalang ginawa sa lola mo? Tatawa. Ang baboy mo. Ang baho ng bibig mo. Ang dami mong sakit. Ba't kita papatulan? Pareho lang tayo. Tatawa. Pare-pareho lang tayo ninanado. Mas nakakaungos lang ako sa inyo ng konti. Anak mo yan doon sa baklang kaso mo. Tatawa. Ulul, nadidisgrasya lang ako pag inaiisahan ako. Di ako katulad ng nasirang nanay mo. Huwag mo siyang isali sa usapan.
Siguro kitang-kita ka ng lola mo noon habang ginagawa mo at namatay siya sa sindak. Tatawa. O sa inggit, Tatawa. mamamatay ka rin tulad nila. Tatawa. Kahit patay na, dinadamay mo sa mga problema mo. Babaliw ka na talaga. Hindi ko naman ipinasasagot sa'yo ah. Di naman ako ang gumawa. Di, pabayaan mo lang ako. Di naman kita iniistorbo. Kanya-kanyang lakad na tayo, di ba? Pare-pareho na tayong pulubi ngayon. Pulubi na naman. Tatawa. Wala akong may tutulong sa iyo. Tama lang ang pera ko. Anong pakailan mo di mo naman anak? Tatawa. Anong gagawin mo dyan? Ako nang bahala. Ano nga? Nakukonsensya ka na ano? Sino nakukonsensya? Ikaw! Ipanagsamahan din tayo. Ayokong maulit sa iyong nangyari sa nanay ko. Hindi nga. Nakausap ka na. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ano? Hindi ba't sira-sira ng katawan ko? Ba't ko pa ipapasira lalo? Magsisilang lang ako ng bagong katawan. Tatawa. Ka talaga. Pare-pareho lang tayo. Sa dami ng sakit mo, buti kung tao pang ilalabas mo. Puro nana na yan. Pinaghalong nana mo at nana ko. Tatawa bago animoy, masusuka. Sukang-suka na ako sa'yo? Sukang-suka na ako sa buhay na to? Hindi magpakamatay ka na nga. Paano? Ang daming paraan dyan. Ibig mo lang makalusot ano? Tatawa. Hindi kita paliligtasin. Tatawa. Utang ina. Kung mag-aanak din lang ako, isa putang tulad mo. Sumabli ka eh. Tatawa. Baka sinado pa. Oo nga. Baka siyang yumari sa iyo. Kaibigan mo, isusubo mo. Isipit na kami. Kinuha niya yung parte niyang kapon. Umuwi na raw sa Quezon eh. Buti nga sa'yo. Bakit? Wala ka ng kaibigan ngayon. Wala ka ng mauuto-uto. Wala nang nagmamahal sa'yo. Eh ano, loko-loko siya. Pero buti na rin yun. Lalo't na lalaya na pala si Mr. Gelber. Matibay talagang gago. Mahihinto. Sangkot pa ako sa gulo nila. Kaya nangingin na ni Nadong parte niya. Minayo kagad ang kalahati. Duwag. Mabuti na yun, nakakasiguro. Wala na magdadala ng pera sa'yo. Laos na rin siya. Laos na tayong lahat. Pero kayo lang ang sira. Sasama ako sa kanya. Sa Quezon, magkakalat ka ron ng mga sakit mo. Doon ko iluluwal ang anak mo. Putris. Doon ko palalakahin at Halimbawa, nang ginawa kong binibintang mo, paano mo na siguro ako ng tatay eh? Kung sino-sino na tumira sa iyo pagkatapos. 3 buwan nang walang tumitira. Walang pumapatong sa akin. Ilang sandali katahimikan. May 2 Arabiano pang yung sabay namin ni Nadong dinala. Hindi nakakabuntis sa pet. Eh yung, Natakot lahat sa tato ko. Nagpasuso na lang. Laos na ako, Ricky. Ang mga laos na rin lang ang pumapatol sa akin. Tatawa. nag-iimbento ka ng, Oo nga. Iniimbento ko lang ang mga kasawian ko. Ilang sandali katahimikan. Ibig ko nang mamatay. yan ang pinakamatinong sinabi. Tutulungan mo ako? Anong gagawin ko? Patayin mo ako. Ano? Tatawa. Aliwas man ako, hindi pa ako pumapatay ng tao. Pero papatayin mong anak mo. Hindi ko anak yan. Saka hindi pa tao yan. Hindi pa buo. Ilang sandaling katahimikan. Gusto mo mamatay, eh hindi magpakamatay ka na nga. Tapos ang usapan. Ang daming paraan. Wala pang hassle. Total,
Wala ka nang pupuntahan. Wala ka nang mga pangarap sa buhay. Wala nang iyak para sa'yo. Si Barang, Saka lahat, sinasabing sira ng ulo mo. Pero wisyo ka lang sa maraming tao. may iba ba akong sinaktan? Talo ka sa buhay, Milit. Ikaw din ang may kasalanan. Bakit ako? Eh, sino pa? Wala nga. Wala pala eh. Diyan ka na. Wag! Bakit? Wag muna! Lalakaw pa ako sa plaza. Lalabas. Wag mo akong iwan! Tatawa tapos ay iiyak ng kalungos-lunos. Sira nga ako eh. Pero kahit noon pa, sira na ako. Hindi. Nalulungkot lamang ako. Lungkot na lungkot ako. Ni minsan, wala naman talagang tumingin sa akin. Tatawa. Hindi. Nalilito lang ako. Oo, nalilito lang ako. Tatawa uli. Ised uli ng simbahan, maglalaho ang tawa niya sa kadiliman. Pebrero 1983, alis 6 ng umaga, harap ng container van sa North Harbor. Slide ng mga vans, ang dagat ay bahayagan. Naaninag sa kalayunan, bahagyang liliwanag. Makikita sina Milet at Nado, malaki na ang tiyan ng una. Parehong gulat-gulatin ang kailangan ayos, marumi ang mga mukha. Gigisingin si Milet. Milet, Wala pa si Ricky? darating na yon. Eh kung di dumating, Darating yon. Sabit sa'yo rito eh. Magtatawanan sila. oh, iniligtas na kita ah. Oo nga, Narinig mo sana ang pag-ungol niya habang kumikisay-kisay. Tatawa. talaga. Naisahan natin sa wakas. Oo nga, Tatawa. alam mo, ang takot ko sa'yo. Ang tagal kong naghihintay sa ibaba. Akala ko mayayakag mo sa ibaba at doon natin yayariin. Paano balakyot na talagang utak niya? Buntis na ang tao, ilaratratin pa. Eh di pinatira ko muna, tapos Ilalabas ang lanseta. nang umihi sa banyo, tsak sa tagiliran. Pagharap niya, tsak sa itlog niya. Pagtumba, tsak sa leeg, tsak sa mata. Patay na kayang talaga. Sinaksa ko kung saan-saan ng 4 na beses pa. Isa para sa akin, isa para kay Ricky, at 2 para sa'yo. Patay na si Mr. Gelber. Patay na siya. Libre na ako. Magtatawanan sila. Iisata ni Milet ang lanseta kay Nado. Itatapon ko na sa dagat. Wag! Bakit? Sayang. Baka mahuli pa sa atin. Buti kung may humabol pa sa atin, eh ang daming atraso ni Mr. Gilbert. Mabuti na iyong sigurado. Wag. Magtatawanan sila. Susunod si Nado. Ibubusan niya ang lanseta. Baka hindi sumipot si Ricky. Tipot yun. Baka nakalimutan niya kung anong araw. Isinulat ko eh. Isinulat mo nakapatay tayo? Hindi yung petsa lang. Sigurado nabalitaan na niyang nangyari. Susugod yun dito. Makita mo. Ang takot lang nung masabit. Talaga bang nag-aaral na ang loko? Nag-aaral daw ng TV at read tier. Ibibigay na niyang pera mo? Apat. Saan ka pupunta? Wala. Anong gagawin mo sa pera? Wala. Magtatawanan sila. Baka ipadala ko sa tatay ko. Bakit?
Nalumpo ko yata eh. Nagdilim ang paningin ko nang sabihin niyang hinayaan na lamang niyang mamamatay yung bunso namin. Walang kalaban-laban yung bata eh. Sobra na siya. Ba't pa ba bibigyan ng pera? Tatay ko eh. At saka hindi na makabangon ng iwan ko. Ang lupit kasi niya eh. Ang lupit ng buhay. Magtatawan sila. Yung anak mo pwede kong alagaan. Bakit? Kung walang mag-aalaga, kung babalik ka sa trabaho, Anong trabaho? ano pa? Laspag na ako. Malay mo, baka bumalik ang forma mo. Marunong ka naman. Akong manager mo. Bugaw? Magtatawanan sila. Wala na akong pag-asa. Pag-asang ano? Pag-asang magbago? Ba't mo iniisip yun? Wala. Masama bang mag-isip? Huli na. Eh, Katahimikan. Nakaharap sa mga nanonood, tumatawa. hayun. Hayun ang araw oh. Asan? Yun. Hindi ko makita. Paano mo makita eh, natatakpan ka dyan? Hayun oh. Lulundag, tumatawa. Yun na ba yun? Ang dilim naman? Maulap eh. Hindi pa yun yun. Yun na yun. Katahimikan. May utang ka sa akin, ha? Anong utang? Iniligtas kita. Oo nga. Ibabayad ko na lang ba sa'yo yung pera ko? Hindi. Kailangan mo rin. Hindi na siguro? Inaabutan ka ba ni Ricky? Hindi. Anak niya yan ah. Ganun ba? Ikaw ang nagsabi. Oo nga. Paano ka mabubuhay? Palimos-limos. At saka matyaga naman sa akin si Barang. Nababalatuhan kami paminsan-minsan ng mga dating kasama namin. Pero pahirap ng pahirap ang hanap buhay nila eh. Ikaw, Ano? paano ka mabubuhay? Bahala na. Ang nanay mo, wala na talagang balita? Wala na. Basta na lang yata nawawala ang mga tao. Oo nga. Bakit kaya? Basta na lang namamatay. Kung patay na siya, Kung oras na nila. Katahimikan. Si Ricky, bakit? mahal ko rin yun kahit paano. Ako rin. Wala pa siya? Naisahan tayo. Anong ibig mong sabihin? Puti pa siya, baka pupugreso na. Kung matatagalan niya. Lin, Ang hirap ng buhay. siya ang pinakamatapang sa atin. Siya ba? At pinakaduwag din. Magtatawanan sila. Alagaan mo siya. Babantayin mo. Bye. Wala nang nagmamahal sa kanya eh. Sa atin man na, Oo nga. tayo-tayo na lang. Tulad noon. Magtatawanan sila. Nado, Bakit? may utang ka sa akin ha. Oo ba? Tatawa. Ano bang ibabayad ko? Buhay ko? Tatawa. Hindi. Katahimikan. Sira na ako talaga. Nakapatay na ako ng tao. Ikaw kasi, ang usapan natin akong gagawa. May masyado kang nagmamadali.
Tatawa. Sa akin dapat yung ulupong. Pareho na rin siguro. Ang mahalagang dead ball na siya. Tatawa. Katahimikan. Natatandaan mo nung pinatay mo si Rizal? Kinalimutan ko na. Naawa ko sa'yo nun. Bakit? Pero humanga din ako. Taga? Kaya nga niyagak kita pagkatapos, di ba? Magtatawanan sila. Nado, First time ko yon. patayin mo rin ako. Tulad ng pagpatay mo kay Rizal noon. Bye. Utang na loob. Hindi ko magagawa, Milet. Kaibigan kita. Kaibigan mo rin si Rizal, di ba? Tao ka. Hindi na. Huwag kang magbiro ng ganyan. Patayin mo na rin ako. May utang ka sa akin. Bye. Hindi ko lang kasi magawa sa sarili ko. Ilang beses ko nang binalak, sinubukan, pero di ko maituloy-tuloy. Di ko alam kung bakit, pero naduduwag ako sa huli. Wala nang silbi ang buhay ko, Nado. Di na maiiyak. Hindi ko magagawa, Milet. Parang awa mo na. Katahimikan. Hindi ko kaya. Tutulungan kita. Akin ang lanseta. Huwag, Milet. Kukunin ni Milet ang lansetan sa bulsa niya, bahagyang mapapaurong sinado. Tulungan mo ako, Nado. Ba't ako pa? Ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin. May sakit ako sa katawan, sa utak. Wala na akong pag-asa. Ang anak na alagaan mo, mabuti kung makakapag-asa pa. Sa umpisa pa lang, taro na rin siya. Tatawa. Mga talunan tayo. Maiiyak. Ang lungkot, pero wala na akong nararamdaman. Patay ng kaluluwa ko. Matagal ng patay. Katawan na lang ang matibay. Parang awa mo na. Milet. Naiiyak. Lalapitan siya ni Milet. Hahapus-halpusin. Sige na, gawin mo na. Sandali lang yun. Madali lang yun. Mamaya pa, ibibila kita ng siopaw. Hindi mas hilig mo na palang ice cream. Hiram tayo ng pera kay Ricky. Tatawa. Tapos, lilibutin ko ang buong kalawakan. Hanapin ko ang bunso ninyo at ibabalik ko sa'yo. Tatawa. Aba, baka pinapunterias na siya ni Mr. Galbro doon. Akong magtatanggol sa kanya. Alalayan ang kamay ni Nado na ngayon nakahawak sa lanseta. Itulak mo lang, utang na loob. Sasaksak si Nado. Mapapakisay ungungol si Milet. Isa pa? Bahagyang tatanong ni Milet, sasakya ang pareho. Isa pa? Bahagyang tatango si Milet, sasaksakin siya uli ni Nado, matutumba sila pareho. Naghihingangol na. Salamat. Wala kang kasalanan. Itapon mo ako sa dagat. Ilang sandali ng katahimikan, hindi na gumagalaw si Milet. Tila tulala pa rin si Nado. Islide uli at kadiliman. Mayo, 1983, alas 6 ng gabi. Quezon Bridge sa may ilog, Pasig sa Quiapo. Islide ng Quezon Bridge. Mula sa itaas, naaaninaw ang ilog Pasig at sa ilang ilaw ng may gusalit kalye sa Quiapo. Bahagyang ililiwanag, makikita sina Ricky at Nado. Tila mga nakainom o parehong sabog. Dala-dala pa rin ni Ricky ang kahon niya. Tulad ng unang tagpoy, may sunog uli sa kalayuan. Bagaman hindi kikilabot gaya noon, una nag-uumpisa pa lamang, maririnig ang
Pagpatak ng ulan, nagsisimula pa rin lang mag-traffic at mag-ingay ng mga sasakyan. Utang ng eskwelahan yan. Yan ang mabuti sa iyo. Lumalaki na ang sunog. Tatawa. Kulang pa ang binuhos natin, di ba? May nakita sa'yo? Wala. Ikaw? Ewan ko. Nakatingin sa sunog. Sige, magsiklap ka pa. Yay! Magtatawanan sila. Uulan pa yata. O, Tris. Aga-aga pa para umalan. Pero humahangin. Sige, hangin. Sige. Sige. Magtatawanan sila. Ayan. Lumalaki pa rin. Yay! Tawanan. Utang na lang. Mga hindi marunong magturo. Boba ka rin, kamo. Tatawa. Walang bobo sa marunong magturo. Magbugaw ka na lang. Tatawa. Nakatingin sa sunog. Sarap tingnan. Para tayong pumatay ng mga langgam. Oh, surot! Ayun, matatangay na rin yung isang sinehan. Yay! Yay! Angay na rin yung pera mo. Alin? Yung hindi ko binalik sa'yo na pinantuition ko. Hindi na bale. Babalik ko rin balang araw. Kailan? Kung swerte na ako. Kailan yun? Ewan ko. Matagal pa siguro. Matagal tayong datnan ng swerte. Oo nga, Tahimikan. natatandaan mo noong una tayong magkakilala. Hindi. Mas sunog din noon. Kailan yun? Nung unang best yariin ni Mr. Jobber si Millet. Oo nga pala. Wala na sila pareho. At si Rizal. Ang nanay mo, Ang nanay mo rin. mga kapatid mo, Ang mga kapatid mo rin. ang lola mo. Elepante ni Milit. Nawala na lahat ng tao. Magtatawanan sila. Tayo, dapat mawala rin. Oo nga. Tumuli na tayo dito. Sige, mauna ka. Susunod ka? Oo ba? Tatawa. Eh kung ikaw ang mauna, Magtatawanan sila. mula nang mamamatay ang bunso namin, nawalan na ng kabuluhan lahat sa akin. Dami mo iniisip. Wala na rin akong pangarap. Gago, ang daming magagawa. No? Magsunog. Gaya ngayon. Tapos maglakaw. Sira ka na rin. Sinira nila ako eh. Naubos na ang ipon ko. Wala pa rin nangyayari. Tatawa. Dapat magpahuli na lang kayo. Ako. Ano mangyayari sa'yo? Di ikukulong ako o baka isilya elektrika. Sikat pa ko kung lalabas sa dyaryo. Patay ka naman. Eh ano? Tawanan. Wala nang interesadong muli sa'yo. Yung bangkay nga ni Milit, di man lang nadyaryo eh. Hindi na mainit na balita. Mabuti na itapon din natin noon. Bigat ano? Nasunod din yung gusto niya. Wala na siya may reklamo sa atin. At wala ka na rin anak. Naniniwala ka sa kanya? Nagsisinungaling na ba siya? Tahimikan. Anong
mga plano mo? Ba't ko sasabihin sa'yo? Ganyan ka pa rin ba? Hindi. Wala lang akong masabi. Wala na rin akong plano. Sabi sa iyo, tumalon na lang tayo dito eh. Magtatawanan sila. Nakatingin sa sunog. Marami ng tao. Halika, lumapit tayo. Huwag na. Magulo roon. Maraming nag-iiyakan, nagsisigawan, parang karnabal. Oo nga. Mas masaya roon. Magkalituan pa tayo. Magkahiwalay pa tayo. Mas mainit doon. Huwag na. Mikan. Sabi ni Milet, bantayan daw kita. Mas malaki pa ako sa'yo. Oo nga, Mas malakas pa. oo nga. Kayang-kaya mong sarili mo, di ba? Dati na naman. Puti ka pa. Tahimikan. Di ka ba nagsisisi? Hindi. Ikaw? Medyo. Di ka ba nalulungkot? Medyo. Ikaw? Hindi na. Wala na tayong pupuntahan. Eh. Wala. Wala tayong laban. Wala na. Katahimikan. Buo ng loob ko. Tutuloy mo talaga? Hindi rito. Saan? Ituturo ang sunog. Doon. Ano? Parang mas maganda doon. Natutupok ako ng husto. Maglalaho ng husto. Giging abot uso ka agad. Ganun ang gusto ko. Matinding pagpanaw. Di ka naman na Jerry. Walang makakilala sa'yo. Yun ang gusto ko. Tahimikan. Iiyak ka ba? Pigilin ko. Pigilin mo. Tatawa. Gagawin ko yung hindi kayang gawin ni Milet. Tatawa. Di rin kita matutulungan. Alam ko. Katahimikan. Ayun na. Ayun na. Paalam sa'yo. Kaya mo ng sarili mo. Magyakapan tayo. Yakaptan sila. Sige, naiyak na ako eh. Dahan-dahan naglalakad sila sa direksyon ng sunog lalabas ng tanghalan. Nado! Nado! Bilisan mo! Malakas ng ulan! Pantayin mo ako ron! Sana ka man umabot! Talian mo! Malakas ng ulan! Iiyak, higit na maingay na ngayon ang mga sasakyan, maririnig ang sirena ng mga bumbero. Magpupunas siya ng luha habang lumiliwanag ang mukha niya dahil sa paglakas ng apoy. Islide uli ng tulay, ilang sandali ng kakatahimikan magdidilim. Batang Pro by Noriega is a deeply affecting play because it presents the realities of marginalized youth in a way that refuses exaggeration or romanticism. The plot unfolds through a series of everyday moments that highlight survival as a constant condition rather than a temporary struggle. There is no clear turning point where everything suddenly goes wrong, because the characters are already living within a system that limits their choices from the very beginning. Viewed through an Aristotelian lens, the events of the play follow necessity and probability rather than coincidence, emphasizing that the tragedy does not arise from a single flaw or mistake, but from a social environment that continuously produces hardship. This structure made the story feel disturbingly realistic, as if what we are witnessing is not a rare case, but a reflection of many unseen lives. The characters in Batang Pro are portrayed with honesty and emotional depth. They are neither idealized nor demonized. Instead, they are shown as young people
reacting to circumstances beyond their control. Using Stanislavski's concept of given circumstances, their behavior becomes psychologically believable. Each action is rooted in fear, hunger, loyalty, or the desire to belong. What strikes us most is how the play challenges our tendency to judge certain choices too quickly. The characters sometimes act harshly or impulsively, yet the play makes it clear that these actions are shaped by an environment that offers very little safety or guidance. This humanization of the characters is one of the play's strongest elements, as it demands empathy without asking for pity. The dialogue reinforces the realism of the play. It is raw, direct, and grounded in every speech, allowing the characters' voices to feel authentic rather than theatrical. It, in terms of dramatic theory, the dialogue functions as action. It reveals power relations, emotional states, and social positions without relying on long explanations. Even moments of silence carry meaning, suggesting exhaustion, fear, or resignation. The mood and atmosphere created by this language are consistently tense, with brief moments of humor or tenderness that only make the harshness of the character's reality more evident. These fleeting moments of warmth remind us that the characters are still young, still capable of hope, even as that hope is repeatedly threatened. The themes of Batang Pro revolve around youth, survival, and systemic neglect. The title itself suggests children who have become professionals at enduring hardship, highlighting how innocence is prematurely stripped away. Conflict operates on both internal and external levels. Internally, the characters struggle with fear, anger, and moral confusion, while externally, they face poverty, authority figures, and social systems that fail to protect them. From a Brechtian perspective, the play encourages us to move beyond emotional identification and instead reflect critically on social responsibility. Rather than asking who is to blame, the play asks what kind of society allows such conditions to exist. The setting and spectacle further supports the play's message. The environment feels restrictive and unstable, shaping how the characters move, speak, and interact. There is little need for elaborate visual spectacle as the emotional and physical presence of the actors carries the weight of the story. This aligns with Grotowski's idea of poor theater, where the actor's body and truth become the primary tools of storytelling. Imagining the play on stage, we realize that its power would come from restraint rather than excess. Simple spaces, honest performances, and an audience willing to sit with discomfort. In conclusion, reading Batang Pro by Noriega is not an easy experience, but it is an important one for us. The play does not provide solutions or redemption arcs, and instead leaves us with questions that linger long after the scene. It prompts us to reflect on how society often labels marginalized youth without acknowledging the systems that shape their lives. As a work of theater, Batang Pro fulfills a crucial function. It confronts, challenges, and forces us to see realities that are often ignored. In doing so, it reminds us that theater is not only a space for storytelling, but also a space for ethical reflection and social awareness.